Itay? Itay! Bakit dito kayo natulog? Itay! Ha? Itay? Anong nangyari sa inyo? Tulong! Tulong! Ang itay ko! Tulong! Hindi lahat ng kwento nabibikas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan na nasaktan, na nagmahal at muling umasa. Ay, napakasapit naman itong aking kapalaran. Maaga na kinuha ng Diyos ang hirap na buhay ng pinakamamahal kong asawa. Kaya ako'y nagdurusa ngayon. Bakit ikaw pa ang nauna? Samantalang ang bait mo. Marami na naman na halangang kaluluwa at nag-aapi ng kanyang kapwa. Sana sila na ang nauna para hindi na mabiktima ng mga tao. O asawa ko, namimiss na kita. Kailan kaya tayo magkakasamang muli? Itay? Nandito pala kayo sa silang mangga. Kanina pa kayo hinahanap eh. Ano bang ginagawa niyo dito? Gusto kong mapag-isa, anak. Dahil nalulungkot pa rin ako sa pagkamatay ng iyong ina. Itay, dapat na ninyong tanggapin ng maluwag sa dibdib ninyo na di nababalik pa ang inay. Sana patahimikin na ninyo ang kanyang kaluluwa. Anong magagawa ko, anak? Masakit pa rin sa akin na mawala na siya sa piling ko. Kaya hindi ko alam hanggang kailan ko malilimutan ang iyong ina. Ang kailangan dyan, Itay, ay maglibang po kayo. Puntahan ninyo ang mga kumpare ninyo para makipagkwentuhan. Para hindi kayo laging nag-iisip. Kaya bulang ako, anak. Hindi ba naman kasi natatagalan ang pagkamatay ng inay mo? Kaya lagi ko pa rin siyang naiisip. Oo nga pala. Bakit mo ba ako hinahanap? Ano bang kailangan mo? Kuwan po, Itay. Nakapagluto na po ako ng almusal. Kaya halina kayo para may kasabay po ako na kumain. Sumunod na kayo at maghahain na ako. Halina po kayo, Itay, ha? Para hindi kayo malipasan ng gutom. Mabuti na lang at maaga kong kumain. Medyo nakalimutan ko na may usapan kami ni Estong para bumili ng abono sa bayan. Nagmabuti pa maglakad muna ako hanggang doon sa bahay nila. Dadaanan ko na lang para may kasama kong bibili ng kailangan niya para doon sa itinanim niya sa bukid namin. Aba, Mang Bentong, may lakad yata kayo Saan ba kayo pupunta Ikaw pala, Larny. Aba, pupunta ko sa bayan at bibili ng abono. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Wala po, Mang Bentong. Itatanong ko lang sana kung nandyan si Lerma. Bakit mo ba hinahanap si Lerma? May kailangan ka ba sa kanya? O kaya isasama mo na naman sa inyong pamamasyal? Hindi po. Diyan lang kami sa bahay ninyo magkakwentuhan. Nandyan po ba sa bahay ninyo si Lerma? Oo, Larny. Sige. Puntahan mo na siya dyan sa bahay at nagugas ng pinggan kanina na pinagkainan namin. Sige, Mang Bentong, salamat po. Pasensya na sa istorbo. Sige po, papasok na ako sa loob ng bahay ninyo para makausap ko na si Lerma. Mabuti naman at naisipan mo ang magpunta dito. Sigurado na maiinip na naman ako dito
Pagkatapos ng mga gawain ko dito sa aming bahay. Teka, hindi ba ako nakakaistorbo sa dapat mong gawin dito? Pwede ko namang bumalik dito sa ibang araw. Walang problema sa mga gawaing bahay, Larnie. Tapos ko na. Tamang-tama nga ang dating mo eh. Magkapagpapahinga na ako habang magkausap tayo. Buti na lang tapos ka na. Ganon din ako. Natapos ko na yung labahin ko. Kaya nagpaalam ako kay inay na pupuntahan kita dito sa inyo. O ano? Kumusta na kayo ng nobyo mo? Maayos pa ba ang iyong relasyon? Hay nako! Problema ko lang ang lalaking yon. Hindi na siya sumusunod sa gusto ko. Pasaway siya, lasenggero, at may bisyo pa na sugal. Ay naku, Beshi. Mahirap ang ganyang may bisyo ang nobyo mo. Laging away ang resulta ng ganyang ginagawa niya. Ay nako, sinabi mo pa. Alam mo ba, pinapabayaan ko na lang. Bahala na siya sa buhay niya. Dahil lagi niyang sinasabi sa akin na pera niya ang kanyang ginagastos. Pag nabisit ako, hihiwalayan ko siya. Ay nako, talagang buwisit ka mo disto. Wala ka nang inaatupag, kundi pag-inom ng alak. Pagkatapos mo magtrabaho, diretso ka na sa inuman, ha? Kailan ka ba kaya mahinto sa bisyong yan, ha? Kailan? Huwag akong makakasakit ka pa sa sobrang pag-inom mo. Ay naku, ang mahihirapan at mag-aalaga sa'yo, ha? Ako! Ha? Tinulugan na ako ng walang hiya? Nakakainis! Oh, Belisa. Pinagagalitan mo na naman ang asawa mo. Hindi ka ba banda sanay sa ginagawa niya? Naku ate, nakakainis na. Laging ganyan ang ginagawa. Laging kulang ang ibinibigay niyang pera niya. Dahil sa pag-iinom ng alak. Ay, ewan ko ba dyan sa asawa mo? Hindi naman siya mapagsabihan. Malas mo sa asawa mo. Sinabihan na kita doon na huwag mo siyang patulan dahil may bisyo siya. Hindi ka nakinig sa akin. Ate, ipinangako niya sa akin na magbabago na siya pag mag-asawa na kami. Pero sandali lang yun. Tapos, bumalik siya ulit sa pag-inom ng alak. Hindi ko na alam, ate, kung paano ko siya sasawayin. Ang tigas ng ulo. Kung wala kang magawa, hayaan mo siya sa gusto niya. Pero sabihin mo, kapag may masamang nangyari sa kanya, dahil sa lintik na pag-inom ng alak, bahala siya sa buhay niya. Oo, ate. Talagang hindi ko siya alagaan. Kundi, ibabalik ko siya sa kanyang mga magulang at bahala sila sa kanya. Ano? Matitiis mo siya kung sakaling magkakaroon siya ng sakit dahil sa pag-inom niya ng alak? Ha, Melissa? Ay, ang init talaga ng panahon, oo. Kaya hindi ka pwedeng manatili sa bahay nito eh. Dito maghihintay ako ng makakakwentuhan ko. Nako, sino kaya ang mahilig mag-istambay dito sa harapan ng tindahan ni Daryang? Aba, Mang Bentong. Yun lang yata kayo napadpad dito sa tindahan ni Aling Daryang. Oo, Jason. Ikaw, madalas ka ba rito na tumambay sa tindahan at nag-i-istambay? Paminsan-minsan po. Gaya ngayon, naiinitan ako. Kaya lumabas ako at pumunta rito para bibili ng ice at ilagay ko doon sa iinumin ko na alak. Baka gusto ko ninyo uminom. Samahan ninyo ako. Bay, tama ka dyan. Subukan ko ang tumagay ngayon para makalimut ako kahit konti sa aking kalungkutan. Oo nga po pala. Hindi pa natatagalan ng pagkamatay ng inyong asawa. Tamang-tama, Mang Bentong. Kailangan ninyo ang maglibang. Bay, oo. Matagal na rin akong hindi umiinom ng alak eh. Kaya sasaluhan kita sa pag-inom mo ng alak para may kasama ka. Sige po. Pero sagot na ninyo ang ating pulutan, ha? Walang problema dyan. Yung nandun sa bahay namin. Pwede ho ba, Mang Bentong? Oo, walang problema. Melissa,
pwede ba kitang makausap sandali? May gusto lang akong itanong sa iyo. Ha? Ano ba yun, Ate Miding? Tungkol ba saan yan? May problema ba kayo ni Modesto? Bakit lagi siyang naglalasing? Sabihin mo ka sa akin para kausapin ko rin siya. Wala naman akong alam na problema, ate. Hindi naman nagsasabi kung ano ang problema niya. Sa bagay, alam ko na tahimik na tao si Modesto. Pero hindi niya lang masabi sa'yo. Baka aawayin mo siya. Ha? Anong ibig mong sabihin, ate? May alam ka ba kung ano ang problema ni Modesto? May narinig ako na sinabi ng kanyang kabarkada. Yan ay ang hindi ninyo pagkakaroon ng anak. Ilang taon na kayong nagsasama na mag-asawa, pero hanggang ngayon, wala pa kayong anak. Ganun ba, ate? Wala sa akin ang problema, ate. Dahil nagpatingin na ako sa doktor. At malusog ang aking katawan. Wala akong diferensya. Baka siyang may diferensya, ate. Dahil ayaw niyang magpatingin sa doktor. Ano? Aba, malapit ng dumilim. Pero hindi pa umuwi ang Itay. Saan kaya siya nagpunta? Ang hirap naman ito. Kami lang ni Itay ang nakatira sa bahay namin. Dahil yung dalawa kong kapatid ay may pamilya na. At nasa malayong lugar sila nakatira. Kaya madalang kaming dalawin ni Itay. Saan ko kaya susundan ang Itay? Teka, doon siguro pumunta sa kumparing Diego niya. Sana, hindi siya nakikipag-inuman. Dahil lasinggero ang kumpare niyang yun. Kailangan na pauwiin ko na siya para may kasama ako dito sa bahay. Mahirap ang nag-iisa lang ako dito dahil maraming adik at lasinggero dyan sa paligid-ligid. Baka pagtripan pa ako. Bababa na ako at susundan ko si Itay. Nako. Bison. Naparami yata ako ng inom. Baga hindi na ko hindi ko na lamang daan pawis sa aming bahay. Ang problema dyan, Mang Bentong. May tricycle naman ako hatid ko na lang kayo sa bahay ninyo. Alam mo, Jason, masaya ako ngayon para ako'y nakatungtong sa ulap. Di ko na nakaramdaman ang aking kalungkutan. Susunod mag-inuman ulit tayo ayos ka palang kainuman Oo naman ang Bentong. Wala naman problema dyan. Dahil walang babaw sa akin. Inom ako. Din sa inyo. Di kaya maghanap si Lerma sa inyo. Baka magalit siya kung malaman na umiinom tayo. Huwag kang mag-alala. Maunawa na anak ko yan. Alam niya na may pinagdadaanan ako. Hindi siya magagalit sa akin. Alam po ba ang Bentong? Buti naman. Parang makapaglibang kayo. Dahil malanggod kayo sa pagkamatay ng asawa ninyo. Alam mo, si Lirma mismo sinabi niya sa akin na maglibang ako. Kaya pwede akong makipag-inuman, makipagkwentuhan. Kung ganun, Bentong, ngayon gusto ninyo uminom, pumunta lang kayo dito at mag-inuman tayo para maging masaya na kayo sa inyong buhay. Di mo ba, Bentong? Ano na kayang oras? Wala pa si Modesto. Saan naman kaya nakipag-inuman yun? Talagang hindi pa siya nagpapago. Mabuti pa. Lalabas muna ako at magpapahangin. Ang init ng panahon ngayon. Halos hindi ka makatulog sa gabi. Lalabas muna ako dito sa kwarto namin
Mabuti pa. Pupunta muna ako doon sa kusina at iinom ako ng tubig. Nakalimutan kong magdasal sa aming kwarto. Teka. May nakahiga doon sa tabi ng pintuan. At si Modesto. Lasing na lasing yata. Nalapitan ko nga. Nakatulog na siya. Teka, kigisingin ko. Para doon na mahiga sa aming higahan sa kwarto. Modesto? Modesto! Gumising ka! Para doon na mahiga sa kwarto natin. Modesto! Gumising ka! Parang hindi na yata kumikilos. At malabig ng kanyang katawan. Modesto! Modesto! Tulong! Ang asawa ko! Tulong! Modesto! Melissa! Modesto! Anong nangyayari? At sumisigaw ka? Oh, bakit nandyan si Modesto? Lasing na naman, ano? Hindi, ate. Malabig na ang katawang ni Modesto. Kaya kailangan na maisugot natin siya sa ospital. Modesto! Ano? Gumising ka! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Modesto, bakit mo ako iniwan? Hindi man lang tayo nagkausap. Kung ano ang problema mo. Kung bakit ka naglalasing. Tama na yan, Melissa. Tanggapin mo na hanggang dyan lang ang buhay ng asawa mo. Dahil hindi siya mapigilan sa kanyang pag-iinom. Kaya yan ang resulta. Oo nga, ate. Hindi niya masabi sa akin kung bakit siya nagkaganon. Akala ko magsasabi siya ng totoo. Yun pala, may sakit siya. Pero inilihim niya sa akin. Ano bang sakit niya? Bakit hindi siya nagpagamot? Talaga bang ayaw na niyang mabuhay? Maluba na raw ang sabi ng doktor, ate. At bawal na sa kanya ang uminom. Pero sinagat niya. Dahil wala na raw lunas ang sakit niya. Kaya siguro, hindi na niya sinabi sa akin. Para hindi na rin ako magproblema sa pagpapagamot sa kanya. Ay, alam mo, Melissa, mahal ka ng asawa mo. Ayaw ka niyang mag-alala pa. Kaya sinarili na lang niya kung anong sakit meron siya. Oo, ate. Mahal na mahal ko rin siya. Pero hindi ko na maalagaan sa magkakaroon niya ng sakit. Kaya nabigla ako, ate. Na nangyari sa pagkamatay niya. Masakit, ate. Dahil maaga siyang nawala sa aking buhay. Talagang ganyan ang buhay natin dito sa mundo. May nauuna at may nahuhuli. Pero lahat naman tayo ay doon patutungo sa oras na kunin ng Diyos ang hiram nating buhay. Kaya tanggapin mo ang kanya kalooban. Dahil tahimik na rin si Modesto. Hindi na niya mararamdaman ang sakit sa kanyang katawan. Itay, huwag sana kayong magalit sa sasabihin ko sa inyo. Para rin sa inyong kapakanan ang aking iniisip eh. Ano bang ibig mong sabihin, Lilma? Sige, sabihin mo para malaman ko at masagot ko naman yung sinasabi mo para sa kapakanan ko. Nahahalata ko kasi na lagi kayong umiinom. Ayaw kong magkasakit kayo, Itay. Kaya parang awanan inyo. Tumigil na kayo sa inyong ginagawa. Sa bagay, umaling na rin ang sugat na liga ng pagkamatay ng inay mo. Ay, mabuti naman, Itay. Kaya sana, tumigil na rin kayo sa pag-inom ng alak. Oo, anak. Dahil sa pagkabalo ko kasi, parang hindi ko pa matagkaman wala na ang inay mo. Kaya pala, lagi na kayong umiinom. Ganun ba, Itay? Oo, anak. Pero ngayon titigil ko ng pag-inom. Tinanggap ko na hanggang doon lang ang buhay ng inay mo. Natanggap ko na. Ay, naku, Itay ha.
Baka naiisip na ninyo ang mag-asawa pa. Dahil 50 lang po kayo, itay eh. Mahirap magsalita ng patapos. Meron nga sinasabi nila kaya hindi ko masasabi kung mag-aasawa pa ako muli o hindi na. Itay, kailangan ninyong mag-asawa pa. Paano? Kung dumating na ang lalaking magmamahal sa akin at ako ay mag-aasawa na, paano na kayo? Gusto ninyo na mag-isa kayong nabubuhay? Alam nyo, Mang Bentong, may maganda akong sasabihin sa inyo. At sigurado ako na mag-aasawa kayong muli. Haba, ang galing mo naman. At alam mo na mag-aasawa pa ako. Pero ako mismo na may katawan hindi ko alam. Sige, sasabihin ko sa inyo. Kilala mo niyo siguro si Melissa, no? Hindi po ba? Oo, yung asawa ni Modesto. Oo, naghiwalay naman sila. Kaya gusto mong ipaalam sa akin. Ay hindi lang yun, Mang Bentong. Talagang hindi na sila magkakabalikan na dalawa. Dahil patay na ho siya. Wala na siyang asawa. Naiwan niya ang sexing asawa niya. At hindi pa kumukupas ang kanya. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Baka nilulukong mo lang ako, ha, Jerry? Hindi ho, Mang Bentong. Sigurado na maraming nagplaplano ng manligaw kay Melissa. Pag nakapagbabanglok sana si Melissa, nako, maraming magkakaribal doon. Baka pati ho kayo liligaw sa kanya. Ewan ko lang, Jerry. Hindi ko pa masabi, ha. Hindi ako mag-aasawang muli. Teka, ilang taong na ba yan si Melissa? Mga 30 lang siguro yun At din silang nagkaroon ng anak ni Kuya Modesto. Aba, ang hina pala ni Modesto, no? Kaya hindi sila nagkaroon ng anak. Sayang. Alam ko na may bagong karelasyon si Melissa. Magkakaroon sila ng anak dahil nakakagigil siya. Aba, itay, gabi na. May lakad po ba kayo? At nakapurma kayo ng bihis. Saan po ba kayo pupunta? Doon kina Melissa makikipaglamay ako. Dahil patay na raw ang kanyang asawa. Kaya makikidalamhati naman ako. Ay, ganun ba, itay? Oo. Saan naman wag na kayong masyadong magpupuyat, ha? Mga alas 11 ng gabi, ay umuwi na kayo dito sa bahay. Oo. Basta magpakita lang ako roon para wala naman siyang masabi na hindi natin alam na nagmamalasakit sa isang taong nalulungkot. Itay? Talagang ganun naman ang buhay dito sa mundo Talagang hindi maiwasan ang malungkot pag namayapa ang ating mahal sa buhay. Gaya ninyo. Di ba nalungkot din kayo nang namatay si inay? Tama ka dyan. Para maipakita naman sa kanya na hindi siya nag-iisa. Na nawala ng mahal niya sa buhay. Kwentuhan ko siya para magkapag-isip siya ng mabuti. At huwag niyang masyadong daramdamin ang pagkawala ng kanyang asawang si Modesto. Totoo yan, itay. Kaya dapat maging praktikal ang isang tao na namatay ang mahal niya sa buhay. Dahil lahat naman tayo ay pagdadaanan ang ganyang kalagayan. Ang buhay natin ay kukunin ng ating mahal na Diyos. Oo. Ngayon alam ko na, anak. May paraan ng Diyos. Kung malungkot ka, may kapalit na ligaya. Sigurado na liligawan pa yan si Melissa. Itay? May balak po kayo? Aba, friend, may oras ka ngayon na pumunta rito sa bahay namin, Bakit? May problema ba sa tatay mo? Wala naman, friend. Kung naman kasi, lagi na siyang lumalabas sa bahay. At nakikipagkwentuhan daw siya. O di mabuti naman, kaysa naman magmukmuk doon sa bahay ninyo at maging problema pa sa'yo. Yun na nga Alam mo ba, umuuwi lang sa amin pagkakain ng tanghalian. Tapos, babalik ng hapunan. At lalabas pa rin kahit gabi na. Ha? Saan ba siya nagbababad? Kung umaalis ang tatay mo, ha?
At sino mga kasama niya? Hindi ko nga alam, friend. Dahil hindi ko pa siya kinakausap. Hinahayaan ko muna. Dahil ang sabi ng itay ko ay naglilibang lang. Yun naman pala eh. Bakit parang nagtataka ka kung umaalis sa bahay? Ano bang kinatatakot mo sa kanya? Naglalasing ba? Hindi na siya umiinom. Kaya lang, parang nag-iba ang mga kilos ni itay. Hindi ko siya maintindihan. Ha? Lerma? Alam mo, Belisa, marami ang gustong manligaw sa'yo. At alam mo ba, may nagpapatulong sa akin. Ano? Bakit? Hindi niya kaya na maligaw ng para sa sarili niya, ate? Siyempre naman. Alam na ba niya na ilan silang nagkakaribal sa panliligaw sa iyo? Ay, naku ate. Hindi ko pa inisip ang mag-asawa. Gusto ko pang magsawa sa walang asawa. Dahil baka problema lang ibibigay sa akin kung sino man ang mapili ko sa kanila. At hindi ba nila alam? Hindi pa ako nakapagbabanguksa kay Modesto. Sa bagay, alam nila yan. Gusto lang nilang makasiguro kung sino ang gugustuhin mo sa kanila. At porsigido, si Kuya Bentong na siya ang magugustuhan mo. Ha? Paano naman niya alam na siya ang ipapalit ko kay Modesto? Kinausap niya ako na tulungan ko siya para magustuhan mo. At ang dami niyang ipinangako para magustuhan mo siya. Ano? Bakit? Siniswerte ba siya? Wala siyang pakialam sa aking desisyon. Wala ate. Kahit may kaya pa siya. Naku po, itay. Ano Oh. ba naman yung itsura ninyo? Bakit? Saan pa ninyo natutuhan ang ganyang ayos? Parang pa ako na napakatigas. At matutusok ang butki dyan sa buhok ninyo. Ikaw naman, Paano ka namang hindi kamataan? Nilagyan ko yan ng gel na ginagamit ng mga kabataan ngayon para tumigas ang kungkaw, ay bubuhok ko. At di magusok. Ano ba naman ang ginagawa ninyo yan? Na ganyan, itay? Hindi na kayo nasa kalagayan ng isang kabataan. Matanda na kayo, itay. Ay naku anak, alam mo bang bumabata ang pakiramdam ko? Kung ang kasama ko yung mga kabataan din, may masigla at malakas ang katawan ko. Itay, baka may masamang mangyari sa inyo kung nakikisali kayo sa mga ginagawa nila. Bakit kayo gumagaya sa mga kabataan, itay? Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, Lerma, lalong bumata ang pakiramdam ko at maaari na akong manligaw kay Melissa. Ano? Melissa, narito ako sa iyong harapan ngayon para malaman mo ang sadya ko sa'yo. Ano bang kailangan mo, Kuya Bentong? Kung pwede lang, ayoko munang may dadalaw sa akin. Alam naman ninyo na hindi pa ako nakapagbabanguksa sa aking asawa. Bay, gusto lang kitang limangin, Melissa. Gaya ko, namatayan din ng asawa. Kaya sana huwag mo akong pagbawalan kung makikipagkwentuhan ako sa iyo para mabawasan lang yung kalungkutan. Ganoon din ako. May makausap ako na gaya mo. Kung yan lang ang pakay ninyo, ay pwede rin. Basta wag muna ninyong sabihin sa akin na kayo ay manliligaw sa akin. Di sana akong magsalita dahil ayaw ko pang maisturbo sa buhay ko. Naintindihan ba ninyo ako, Kuya Bentong? Melissa! Whoops, teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Oh, itay. Maaga yata kayo na umuwi ngayong gabi. Saan ba kayo galing? Sa mga barkada naman ninyo na kabataan? Hindi, anak. Kundi doon sa bahay ni na Melissa. And nag-usap kami. Para alam niya na gusto ko siyang libagin at tulungan. Para hindi siya ganong malungkot. Buti naman. At pinayagan niya kayo na pumunta roon sa bahay nila. Ay, oo naman.
pwede naman na pag-usapan na maayos ang bagay na yan, hindi ba? At siyempre, hindi ko gagawin. Ang hindi niya gusto. Ha? Ano bang sinabi niya na hindi niyo dapat gawin? Hindi siya pwedeng istorbohin sa buhay niya? At di kayo makakadalaw sa kanya? Sabi naman niya, pwede daw akong dumalaw. Basta wag lang akong maligaw sa kanya. Dahil hindi pa siya nakapagbabang luksa. Ano na lang ang gagawin niyo, Itay, kung ayaw niyang magpaligaw sa inyo, si Melissa? Alam mo, anak, masaya ako. Dahil hindi niya ako pinagbawalan na dumalaw sa kanya bilang kaibigan at makikipagkwentuhan sa kanya. At doon sa panahon na maging malapit na siya sa akin, saka lang ko gagawa ng paraan kung papaano ko siya mapapaamo. Naku, parang Jerry. Laging kausap ni Melissa si Mang Bento At ang saya nilang nag-uusap. Ha? Ang ibig mong sabihin, nagsimula naman ligaw si Mang Bento? At pumayag naman si Melissa? Sa gusto ng matandang yun? Ano pang ibig sabihin nun? Na lagi silang nag-uusap. Alam mo naman si Mang Bento, kwela yun sa pagpapatawa. At yun ang kailangan ni Melissa para hindi siya maging malungkot lagi. Ang alam ko kasi, hindi pa tumatanggap ng manliligaw si Melissa eh. Pero naunahan tayo ng Mang Bento. Ha? Kailangan naman malaman natin kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Alam mo pare, matapis manalita si Mang Bento. Kaya maaakit niyang kausap niya. Hindi pwede na matandang yun ang ipapalit ni Melissa sa namatay niyang asawa. Ha? Anong ibig mo sabihin pare? Hahadlangan mo si Mang Bento na pumunta sa bahay ni Melissa? Hindi naman. Kundi kakausapin ko lang siya na huwag na niyang ituloy ang panliligaw niya. Dahil talo na siya. Alam ko na hindi siya papatuloy ni Melissa. Sabagay, tama ka pare. Talaga bang itutuloy mo ang panliligaw mo kay Melissa? Oo pare, noon pa gusto ko na siya. Pero naduwag ako. Si Kuya Modesto ang naging asawa niya. Hindi ko na palalampasin ng pagkakataong ito para makapag-asawa na rin ako. Lermana, sasabihin sana ako sa iyo eh. At sana maunawaan mo ako. Ha? Tungkol saan po ba ang gusto niyong malaman ko? May problema ba kayo? May wala naman na, kaya lang naisip ko kasi pag nag-asawa ka na, iiwan mo rin ako at sasama ka sa magiging asawa mo. Ha? Itay, kung mag-aasawa ko, hindi ko kayo iiwan. Dito kami titira ng lalaki na magiging asawa ko dito sa bahay natin. Ang laki ng bahay natin dito eh. At hindi ko pa alam kung sino ang magiging kapalaran ko eh. Uy, totoo ba yan? Hindi ka ba lalayo sa lugar natin? Baka sakali na taga malayong lugar ang magiging asawa mo. Opo, Itay. Yun ang pangako ko kay Inay. Noong nandito pa siya sa piling natin, sinabi niya na hindi ko kayo iiwanan na mag-isa. Hindi rin ako mag-iisa, anak eh. Dahil gusto ko pang mag-asawa mula eh. Para may kayapak ako sa gabi, sa pagtulog ko. Ha? Sino naman ang babaeng napupusuan ninyo para ipalit kay Inay? Lerma, anak. Alam mo, umiibig ako kay Melissa eh. At inumpisaan ko na ang panliligaw sa kanya. Ha? Itay? Jason, ano ba yung importante na sasabihin mo sa akin? Sige, sabihin mo na. Ano ba yun? Melissa, una ay may gusto muna akong malaman sa'yo. Totoo ba na naliligaw sa'yo si Mang Bentong? Ha? Ikaw naman, pinapatawa mo ko. Alam mo, Jason, nakikipagkwentuhan lang siya sa akin. Parang malibang daw ako. At ganun din siya. Dahil pareho na kaming balo. Ganun ba? Sa bagay, hindi na rin siguro mag-aasawa yun. Dahil matanda na. Hindi na niya kayang magpaligaya ng isang babae, di ba? Ewan ko, Jason. Anong malay mo? Hindi rin siguro magpapahalata sa akin kung wala siyang gusto sa akin.
Pero, sinabi ko naman na huwag mo na akong isturbuhin dahil hindi pa ako nakapagbabangsa sa asawa ko. Ha? Pinayagan mo siyang dumadalaw sa'yo, ganun ba? Oo. Mabait naman siyang tao at masayahin. Pagkausap ko siya, marami siyang kwento na nakakatawa. Mabuti naman kung hindi siya naliligaw sa'yo. Para hindi ko siya magiging karibal sa'yo. Dahil mahal kita, Melissa. Melissa, dumalaw sa iyo si Jason. Ano bang kailangan niya? Ipinaalam ba sa iyo na maliligaw siya? Oo, ate. Nagrapat na siya. Pero, hindi ko pa siya sinabihan na huwag na niyang ituloy ang paliligaw sa akin. Baka ano pang maisip niyang gawin kung sakaling bibiguin ko siya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Melissa? Hindi mo ba siya gusto? May iba kang paglalaanan ng iyong pagmamahal? Wala naman, ate. Kaya lang, parang hindi ko na iniisip ang mag-asawa para walang istorbo sa buhay ko at magawa ko ang anumang gusto ko na walang magbabawal sa akin. Sa bagay, tama ka. At alam mo ba, hindi ko gusto ang ugali ng Jason na yun. May kayabangan at tamad yun. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ko rin siya gusto. Kaya sa lalong madaling panahon, ay ditilisahin ko na wala akong gusto sa kanya. Mas mabuti yan. Habang maaga ay alam niya para hindi na siya umasa at wala kang maging problema. Ay, dako. Ang daming tuyong dahon ng mga dito sa harapan dahil ang lakas ng hagin kahapon. Paano naman may dumating na bagyo? Sana hindi makapaminsala sa mga nagtatanim ng palay at yung mga gulayan. Aling Mideng, Oh, nandito pala kayo sa harapan ng bahay ninyo. At nagwawalis yata kayo. ikaw pala, Jerry. Oo, naglilinis ako. Tingnan mo naman, ang daming tuyong dahon na dalaglag. Medyo napagod nga ako eh. Kaya ako huminto na nagwawalis. Oh, bakit, Jerry? May kailangan ka ba? Wala naman po, Aling Mideng. Gusto ko sanang may-stambay dito sa harapan ninyo eh. Para mahintay ko po si Jason. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. May upuan naman dyan at hindi ka mapagod na maghintay sa kanya. Teka, may lakad ba kayo? Opo, Aling Mideng. At sinabi niya na dito ko siya hihintayin. Akala ko nandito na yun eh. Yung pala, wala pa. Pwede bang magkwentuhan muna tayo, Aling Mideng? Habang nagpapahinga kayo? Sige, Jerry. Sa bagay, mahirap ang maghintay kung wala kang kausap. Sigurado na maiinip ka. Siya nga pala, Aling Mideng. May gusto kong malaman sa inyo eh. Nanliligaw ba si Mang Bentong kay Melissa? Ang alam ko ay hindi naman. Pumupunta lang dito na makipagkwentuhan kay Melissa para malibang daw sila sa isa't isa. Dahil pareho sila nagkalagay sa buhay na malungkot. Ay, ayos na itong itsura ko. Sigurado na maaakit ko na si Melissa na hindi niya ako ikahihiya. Itay? Ah, Aba, bakit ganyan ang suot ninyo, Itay? Saan ba kayo pupunta? bakit nabigla ka na naman sa akin, Lermana? Alam ko na bagay sa akin ang suot ko, hindi ba? Naku naman, Itay. Ano bang nangyayari sa inyo? Aba, daig pa ninyo ang mga kabataan sa ganyan na itsura ninyo. Nakikigaya kayo sa mga kabataan kung ano-anong isinasabit sa katawan. Sana, magbihis kayo ng tama para sa inyong edad. Nako, huwag mo nga akong turuan. Iba ng panahon ngayon. Ang sinusuot ng mga kabataan, pwede rin na isuot ng mga matatandang gaya ko. Kaya din ng mga babae. Di ba, nagsusuot din sila ng ganito, yung mga kabataan. Hindi ba? Ganyan na ang takbo ng panahon ngayon. Pambabae, palalaki, parehas siya. Kaya, hayaan mo lang ako sa ginagawa kong ito. Dahil matino pa ang isip ko, Lerma. Itay! May gusto kayong sasabihin sa akin, Kuya Bentong? Ano ba yun? Sana pakiusap ko lang sa'yo, Melissa.
tawagin mo lang ako. Sa pangalan kong Binits. Para ang pakiramdam ko naman magkasing edad lang tayo. Ha? Anong ibig niyo sabihin, Mang Ahiste, Kuya Binits? Alam mo ba, sa pagdaran ng mga araw lalo tayo nagkakausap unti-unti lang nalalapit ka sa akin. At hindi ko na mapigilan ang sarili ko na umibig sa'yo. Mahal na mahal kita, Melissa. Ano? Ang akala ko ba, makikipagkaibigan lang kayo sa akin. Pero ngayon, nagtapat na kayo sa akin. Ano kaya ang sasabihin ko sa matandang ito? Ano kaya? Melissa, handa na ako na maghintay sa'yo. Kung kailan mo ko sasagutin, hindi ako nagmamadali. Mahalin mo lang ako. Dahil kung hindi, baka ikamatay ko kung bibiguin mo ako. Ha? Naku, huwag naman kayong mag-isip ng ganyan, Kuya Binits. Masarap po ang mabuhay. Marami kayong magagawa at mapupuntahan para makapaglibang. Baka makakita pa kayo ng masigit pa sa akin. Ha? Ang ibig mong sabihin wala akong maaasahan sa'yo. Sabihin mo, may iba ka na bang sinagot? Wala pa, Kuya Binits. Pero ayoko pang makipagrelasyon. At gusto kong magkapagpahinga. Ayoko nang maistorbo sa buhay ko. Ha? Melissa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Paano pag sinabi mo kay Bento? Bakit para siyang malungkot na umalis dito? Sinabi ko lang na ayoko pang paistorbo, ate. Dahil alam mo, nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Ano? Akala ko ba, kaibigan lang ang sadya niya sa'yo. Yun pala, maliligaw siya. Oo nga, ate. Kinaibigan muna niya ako. Para lagi ko siyang kausapin. Nako, wais din ang Bentong Dayod, ano? Sa bagay, hindi mo rin siya masisisi dahil malungkot siya sa pagkamatay ng asawa. Bakit ako pa ang napili niya, ate? Ang dami naman dyan na maaari niyang ligawan na balo, na katulad ko at mga dalaga. Alam mo, Melissa, ang napansin ko sa kanya ay para siyang nawawala sa sarili. Bakit mo naman nasabi yan, ate? Ano bang nakikita mo sa mga kilos niya? Para siyang nababaliw dahil sa pagmamahal niya sa iyo, Melissa. Nagpapabata at sumasama sa mga kabataan. Hindi naman siya nahihiya na baguhin ang mga kilos niya. Hindi naman niya bagay. Oh, Itay, bakit? May problema ba kayo? May dinaramdam kayong sakit sa katawan? Matamlay kayo. Anong nangyari? Wala naman, anak. Siguro pagod lang ako. Kailangan ko magpahinga ng maaga para babalik yung lakas ng katawan ko. Paano naman, Itay? Lagi kayong nagpupuyat. Ano bang pinagkakaabalahan ninyo ng mga kabataan na kasapi kayo? Kuan, alam mo, nakisali ako sa grupo nila para sa pakikisama at may magmalasakit sa akin. Kung may magtangka sa akin ng masama. Alam niyo, Itay, marami silang kalukuhan na ginagawa. Baka kayo ay mapahama. Hindi naman. Dahil isa ko sa opisyal ng aming grupo. Kaya maniwala ka sa akin, anak. May kabutihang idudulot para sa akin ito. Itay, hindi ko gusto na masaktan pa kayo. Alam naman ninyo, Itay, na kayo lang ang pamilya ko na nagmamahal sa akin. At mahal ko kayo, Itay. Sana, pakinggan naman ninyo ako na huwag nang makisali sa grupo ng mga kabataan. Naka, pwede ba, Lerma, anak? Hayaan mo lang ako. Dahil masaya ako kapag kasama ko sila. May marami akong napag-aaralan na hindi ko alam nung nasa kabataan pa ako. Kaya pabayaan mo lang ako, Lerma. Dahil dito ako masaya. Melissa, kailan ko malalaman kung anong kapalaran ko sa'yo? Ikaw naman, Jason. Nagmamadali ka. Siyempre, wala pa akong
nararamdaman para sa'yo. Dahil hindi pa naman nagtatagal ang paliligaw mo. Anong dahilan? At gusto mo nang malaman ang sagot ko. Paano naman kasi? May nahahalata kasi ako eh. At nag-aalala ako, baka maunahan pa niya ako. Ha? Sino ba yung kinatatakutan mo? At ganyan na lang na kinakabahan ka. Sino pa? Di si Mang Bentong. Lagi ko siyang nakikita dito sa bahay ninyo. Parang ayaw pasingitan ng ibang manliligaw sa'yo eh. At saka, may kaya ang matandang yun. Baka siyang piliin mo. Dahil may bibigay niya sa'yo ang mga material na bagay. Ano akala mo sa akin? Mahilig sa matandang hukluban? At maging tagapag-alaga niya? Ha? Pasensya ka na, Melissa. Akala ko may usapan na kayo eh. Dahil naiingit ako pag masaya kayong nagtatawanan. Talagang nagpapatawa si Kuya Bentong. Pero, walang ibig sabihin yun. Kundi, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ano ka ba? Ganun ba? Naku, salamat. Kung wala siyang aasahan sa'yo, sana ako na ang mapili mo. At hindi ka magsisisi sa piling ko. Oh, Ate Jason. May dala kong alak. Bakit? May problema ka ba? Iinom tayo? Wala namang problema. Kaya lang parang nawalan ako ng tirik sa mga manliligaw ni Melissa eh. Dahil si Tandang Bentong ay walang pag-asa kay Melissa. Eh di mabuti naman kung gano'n. Para wala kang kariban. Pero, tinanong mo na ba si Melissa? Kung talaga wala nang pag-asa si Matandang Bentong? Hindi na kailangan. Dahil ayaw daw niya sa matanda. Hindi niya sasagutin si Mang Bentong. Sabagay, wala nang nagagawa yung pagpapaligaya sa babae. Matanda na yun eh. Kasi doon ba naman yun? Kaya huwag kang magpapaya. Kailangan nagdalawin lang lagi si Melissa. Para ikaw yung lagi nakikita niya. Sasagutin ka. Mabuti naman at sinabi mo yan. Kaya nang ginagawa ni Mang Bentong. Aba, gabi-gabi ay dinadalaw niya si Melissa. Eh, buti naman. At wala pa silang relasyon. Malaki pa ang pag-asa ko. Kaya nga pagbutihin mo, pag-didiskarte sa kanya. Para makamit mong inaasam mo. At mapasukat mo na si Melissa, pare. Oo naman pare. Ngayon lang yata ako umibig eh. At hindi ko na palalampasin ng pagkakataong ito. Alam mo, friend, naiinis ako sa itay ko. Hindi mo pagsabihan kung ano-anong ginagawa sa itsura niya at sa pananamit niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, friend? Anong binago niya sa sarili? Aba, akalain mo, nagkikipagbarkada sa mga kabataan at ginagaya niya ang kanilang ayos at damit. Ano? Bakit siya nagkaganon, friend? May dahilan ba kung bakit niya naisipan ang makisama sa mga kabataan? Tingnan mo yan, pati ikaw natatawa sa sinabi ko. Kung kasi, gusto raw niya na maging bata ang pakiramdam niya para doon sa kanyang nililigawan. Ano? Naliligaw na si Mang Bentong? Sino namang babae ang nagugustuhan ng itay mo? Si Ate Melissa, yung asawa ni Kuya Modesto. Pero hindi man lang naman si Itay naliligaw dun eh. Meron pa, yung may edad na rin si Kuya Jason. At yung isa pa na taga-ibang barangay. Ano? May mga karibal pang itay mo? Sa bagay, maganda at medyo bata pa si Ate Melissa. Kaya may naliligaw pa rin sa kanya. Akala ko, hindi na mag-aasawa ang itay mo. Yun pala, may plano pa. Ay naku, ano kayang gagawin ko para masulong ko ang panliligaw kay Melissa? Sa bagay, hindi pa niya ako sinagot. May pag-aasa ba ako o wala? Kailangan kong makasigurado para ako mananalo. Dapat makaisip ako ng paraan kung paano ko mahahadlagan ang mga nanliligaw sa kanya. Teka, kakausapin ko yung kumpare ko nga. Dahil marami siyang alam tungkol sa mga paraan para tumigil na yung mga kanibal ko kay Melissa. Pupuntahan ko na siya
para tanungin ko siya kung anong may papayo niya sa problema ko. Bakit Mang Bentong? Anong pag-uusapan natin? Bakit ninyo ako sinama dito sa kubo ninyo sa bukid? Alam mo, gusto kong mag-usap tayo ng masinsinan. Ito'y importante lang, Jason. Ano ba yun Mang Bentong? Sige, sabihin na ninyo para magkaintindihan tayo kung may problema. Nako, hindi ito problema. Sana maunawaan mo ako. Ang gusto ko lang kasi, bibigyan kita ng pera kung gusto mo. Kahit magkano. Basta huwag mo nang ituloy ang panliligang mo kay Melissa. Ano? Ang ibig ninyo sabihin? Bibilhin ninyo ang pag-ibig ko kay Melissa? Oy, parang ganoon na nga, Jason. Para wala na akong karibal sa kanya. Makapag-asawa naman ako ng medyo bata. Hindi gaya ni Melissa ang bagay sa'yo. Oo nga no, Mang Bentong. Kung may pera ako, kaya kong pakasalan ng babaeng ipapalit ko kay Melissa. At dalaga pa. Tumpak! Ano? Payag ka ba? Dapat tuparin mo yan. Pag binigyan kita ng pera dahil ayaw ko nung may nanluloko sa akin. Oo naman, Mang Bentong. Asahan ninyo. Payag na ako sa gusto ninyong mangyari. Basta ibigay ninyo ang halaga na sasabihin ko sa inyo. At magkakasundo tayo. Oo. Sige. Sabihin mo. Para magkapera ka na. At makukuha mo agad ang pera. Basta, layuan mo lang si Melissa. Itay, gabi na. Saan na naman kayo pupunta? May jamming na naman kayo ng mga kabataan na kagrupo ninyo? Ay, hindi. Hindi dadalawin ko na naman si Melissa para matanong ko sa kanya kung sasagutin na niya ako ngayon. Naku naman, Itay. Buti kong makipagrelasyon sa isang gaya ninyo. Matanda na kayo eh. May mukha akong insultuhin ng ganyan. Kahit ganito ng edad ko kaya ko pa rin gampanan ng tungkulin ng isang asawa. Kaya hayaan mo lang ako. Sige, kayo ang bahala. Pero alam ba ninyo na hindi na yata dumadalaw yung ibang may kursnada kay Melissa? Siguro wala silang pag-asa. Kaya ayaw, tumigil na rin na manligaw sa kanya. Pero wala namang sinasabi si Melissa sa akin Kaya alam ko na gusto rin niya ako. Dahil may patutunguhan ang buhay niya. Giginhawa ang kanyang buhay kapag ako ang napangasawa niya. Ano? Gagamitin ninyo ang pera ninyo para magustuhan kayo ni Melissa? Ano ba naman kayo, Itay? Nagsasayang kayo ng pera na walang pakinabang? Baka huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Ako ang sasagutin ni Melissa. Tandaan mo yan! Paano ba ito, kuya? Nagdadalawang isip pa ako ngayon kung ano ang aking desisyon. Yung iba, tumigil na sila sa palilikaw. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi mo ba sila pinagsabihan na talagang wala na silang aasahan sa'yo? Wala naman. Basta bigla na lang hindi na sila dumadalaw sa akin. Pero, malalaman ko rin yan. Nako, ang gusto ko lang malaman, Melissa, may sabihin mo lang sa akin kung may maaasahan ba ako sa'yo o wala. Juan Kuya Binits, ang masasabi ko sa inyo ay humanap na kayo ng ibang mamahalin ninyo dahil hindi pa ako makikipag-asawa. Melissa! Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Aba, si Lerba itong papalapit dito sa tindahan ni Mire. Ano kaya? Kung sabihin ko sa kanya ang dalaban ko, para mapagsabihan niya ang itay niya. Aba, Aling Miding, nandito pala kayo sa harapan ng tindahan. Oo, Lerba. May binili kasi ako, kaya nandito ako. Pero hinintay kita para malaman mo ito. Ha?
Ano ba yun, Aling Miding? May ginawa ba si Itay kay Ate Melissa? Kwadler ba? Para balabad mo. Binayaran ng Itay mo ang mga naliligaw kay Melissa. Ha? Totoo ba yan, Aling Miding? Sino pong nagsabi sa inyo yan? Yung mismong binayaran niya ang nakausap ko. At nalaman ko ang dahilan na ipinilit ng Itay mo na bayaran sila. At dahil ayaw nila nagbuno, kaya pinagbigyan nila. Pero ang masama ay hindi rin gusto ni Melissa ang Itay mo. Kaya pala, bumalik sa dati niyang ginagawa ang Itay. Lagi na lang siyang naglalasing. At hindi niya sinabi sa akin ang dahilan. Salamat po. At sinabi niyo sa akin, Aling Miding. At nalaman ko yan na ginawa ni Itay sa mga nandiligaw kay Ate Melissa. Alam mo, friend, problema ko na naman ang Itay ko dahil lagi siyang naglalasing ngayon. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? At anong problema niya? At ganyan ang ginagawa? Paano naman kasi? Nabigo siya sa kanyang panliligaw kay Ate Melissa. Kaya ngayon, naglalasing siya. Hindi ko mapatigil. Ano? Parang nawawala sa sariling katinuan, ganun ba? Oo, friend. Nabaliw siya sa sobrang pagmamahal niya. Pero hindi siya nagtagumpay para makamit ang pag-ibig na inaasahan. Talagang ganyan yata, friend, kung matanda ang iibig. Sigurado na ipupusta ang buhay basta maipakita ang tunay na pagmamahal. Pero malas lang ng Itay mo dahil hindi siya nagustuhan. Paano? Nagalit si Ate Melissa na tumigil yung mga naliligaw sa kanya na iba dahil sa ginawang paraan ni Itay para lumayo ang kanyang mga karibal. Ha? Ano bang ginawa ng Itay mo? Pinabugbog niya ang mga karibal niya at isinumbong kay Ate Melissa, ganon? Hindi naman ganun, friend. Kundi binayaran ni Itay ang mga karibal niya para masolo ang panliligaw kay Ate Melissa. Ano? Alam mo ba, Melissa, kung bakit hindi na bumalik ang mga naliligaw sa iyo? At sinabi sa akin mismo na binayaran sila ni Kuya Bentong. Ano? Aba, hindi niya alam ang manligaw ng parehas. Ginamit niya ang pera niya para masulo niya ang paliligaw sa akin. Pero nagkamali siya dahil wala naman akong pagmamahal sa kanya. Kaya sayang lang ang perang ibinayad niya sa mga karibal niya. May pagkaloko rin ang matandang yun. Hindi siya lumabad ng parehas, pero wala siyang napala sa kanyang paghahangad. Buti na lang. At sinabihan ko siya na wala siyang aasahan sa akin. Ganun ba, Melissa? Kaya pala, sinabi ni Lerma na naglalasing na naman ang Itay niya. Hindi niya masaway. Kung hindi siya titigil sa kakainom ng alak, siguradong magagaya niya si Modesto. Maagang namatay. Ay, hindi mo na kasalanan. Kung hindi niya matanggap ang kabiguan niya, syempre, hindi mo rin pipilitin ang sarili mo na magkunwari na mahal mo siya, di ba? Opo, ate. Di bahala na siya sa buhay niya kung ayaw niyang makinig sa pagmamalasakit ng anak niya at hindi rin siya pinabayaan ni Lerma dahil Itay niya yun. Pare Jerry, inom tayo hanggat kaya natin. Ang dami kong binili at mga pulutan natin. Lechon manok. Oo nga pare. Diba, naka-jackpot kaya ta. Kaya naglilibre ka na naman ng pag-inuman natin ha. Oo pare, talagang sinerte ako eh. Akalain mo, si Kuya Bentong na baliw kay Melissa ay naging tanga din. Kaya kinausap niya ako para layon si Melissa. At hindi na ituloy yung panliligaw ko. Kapalit ng malaking halaga ng pera. Ha? Nagawa ni Kuya Bento yun? Nagbayad? Para solo niya ang paliligaw? Lahat ba kayo binayaran niya? Oo naman. Kaya tinanggap ko. Dahil ang sinabi kong halaga ay hindi na siya tumawad. Ibinigay niya. O di marami akong pera ngayon. At makakahanap pa ako ng mamahalin na wala pang karanasan. Oo naman pare.
At alam ko na, pag nalaman ni Melissa ang ginawa ni Kuya Bento, naku, sorry na lang pare. Sigurado na magagalit sa kanya si Melissa. Ay, palpak ang kanyang paraan. Hindi niya sinigurado. Gusto rin siya ni Melissa. Pero palagi ko pare, hindi yun papasa kay Melissa. Dahil may alam ako ng personada ni Melissa. Pero tumayo na rin dahil tinanggap niya ang bayad ni Kuya Bento. O sige, simulan na natin ang uminom para makarami tayo. Sige. Lerma, gusto ko nagmamatay para hindi ko na maramdaman ang sakit dito sa dibdib ko. Itay, huwag po kayong umiyak. Ayoko Talagang na. ganyan lang. Kung may lungkot, may ligaya. At alam ko na lilipas din ang sakit niyan. Ay, bakit ganitong kapalaran ko? Ang lupit naman ng kapalaran ito. Hindi ko matanggap na sawi ako sa pag-ibig. Mas lalong nadadagdagan ng lungkot sa buhay ko. Sana kunin na ako ng Diyos. Ang hirap kong buhay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Bakit? Hindi na ba ninyo ako mahal na anak ninyo? Kaya ninyo nang iwanan akong mag-isa dito sa mundong ibabaw? Nako, Lermana. Patawarin mo ako. Kung nawala ako sa aking sarili. Ang gusto ko sanang gawin ninyo ay iwasan ninyo ang sobrang pag-inom ng alak. Dahil narito pa ako, Itay, na nagmamahal sa inyo at handang dumamay sa inyong kalungkutan. Alam ko na kaya niyo yan. Ang isipin ninyo na marami pang babae na pwede ninyong ipalit sa kanya. Kaya limutin ninyo si Ate Melissa. Pero siya lang ang mahal ko. Pero bakit hindi niya ako gusto? Babayaan na ninyo siya, Itay. Dahil galit sa inyo si Ate Melissa. Dahil binayaran niyo pala ang mga karibal ninyo. Ay, hindi totoo yan. Kasi nungaling lang nagsabi niya, hindi totoo yan. Sila mismo ang nagsabi na binayaran ninyo sila. Kaya huwag na kayong magkaila. Ang dapat na mahalin ninyo ay yung gusto din kayo. Dahil kung ayaw sa inyo, ay naku, Itay, mabibigo lang kayo. Tama na. Sige, Itay, magpahinga na kayo dahil lasing kayo ng gusto. Hindi. Ano bang plano mo sa buhay, Melissa? Magtratrabaho ka ba para sa iyong kabubuhay? Alam mo na ba na wala ka nag-asawa pa? Kuwan po ate, magbabakasyon muna ako sa Maynila. Doon sa aking pinsan. Baka naman may hanap niya ako ng trabaho at makaipon po ako para sa aking pagtanda. Ang ibig mong sabihin, hindi mo na iisipin ng mag-asawa pa para may tutulong sa iyo. Wala pa yan sa plano ko ate. Magpapahinga muna ako dahil sa problema ng mga maliligaw sa akin. Buti yung lalayo muna ako ate para maayos ko ang aking buhay at maayos din ni Kuya Binits ang sarili niya. Ay, dako. Nagka-problema tuloy ang anak niya. Dahil sa ginagawa niyang paglalasing, parang isinusuko na ang buhay sa Diyos. At gusto na raw niyang mabatay. Ate, kaya hindi muna ako magpapakita sa kanila para hindi nila ako kulitin. Ay, mabuti yung naisipan mo, Melissa. Para hindi ka na nila guluhin pa. Maka nagpapalipas lang sila ng init ang ulo mo. Saka sila muling susubo na ligawan ka. Lalo na si Kuya Bento. Opo ate, talagang porsigido siya sa pagmamahal niya sa akin. Pero wala akong magagawa dahil hindi ko siya mahal. Siguro, makakalimutan niya ako pag hindi niya ako makikita. Oh, kailan ka naman aalis para hindi ka na maistorbo ng mga nanligaw sa iyo. Kailan ka aalis, sabihin mo sa akin. Kung kaya, kailangan ka nang umalis sa lalong madaling panahon. Oh, Itay, nakabihis po kayo. May pupuntahan ba kayo? Ay, oo, anak. Gusto ko sanang dalawin si Melissa para... Naku, Itay, huwag muna. Palipasin ninyo ang galit niya. Baka sakaling patawarin niya kayo.
Anak, parang hindi ko kayang patagalin na hindi ko siya makita at makausap. Gusto kong ipaliwanag sa kanyang lahat. Natakot lang ako na hindi niya ako pipiliin dahil kasing edad niya ang mga nanliligaw sa kanya, nakalimutan ko. Itay, kaya ninyong tanggapin kung murahin niya kayo at pagsalitaan ng masasakit dahil sa ginawa ninyo? Oo naman. Dahil kasalanan ko naman kung bakit lumayo sa kanya ang mga nanliligaw. Sige, aalis na ako. Itay, huwag na sana kayong uminom ha. Pagkatapos ninyong mag-usap, ay umuwi na kayo dito sa bahay. Pwede ba, Itay? Sino ba kaya itong... Sadali lang! Ikaw pala, Kuya Bento. Bakit ka pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Kuhaan mi din. Gusto ko sanang kausapin si Melissa para may paliwanag ko naman sa kanyang lahat. Paano? Pwede ba akong pumasok? Kuya Bento, pasensya ka na. Kung hindi na kita papapasukin, dahil wala dito si Melissa na gusto mong kausapin. Binasa naman siya pumunta. Pwede ko malaman para masundan ko siya. Kuya Bentong, gusto niyang magbakasyon. At hindi pwede na istorbuhin. At hindi pwede na sundan mo siya. Kaya hintay mo na lang kung babalik siya dito. Ano? Sa bagay, kung yun ang desisyon niya, naghihintay na lang ako. Pero may iniwan ba siyang number? Para matawagan ko malak siya. Wala, Kuya Bento. Kaya hindi ko masabi sa'yo kung asan si Melissa. Gusto niyang matahimik muna ang buhay niya at walang makakaistorbo sa kanya. Bumalik ka na lang dito pag nandito na siya. Teka, si Itay? Nakahiga doon sa tabi ng pintuan? Ano mangyayari sa kanya? Lalapitan ko nga. Itay? Itay! Bakit dito kayo natulog? Itay! Itay? Anong nangyari sa inyo? Tulong! Tulong! Ang itay ko! Tulong! Tulungan ninyong itay ko! Tulong! Ano ka ba naman, Lelma? Bakit ka sumisigaw? Naantok pa ako. Ang akala ko kung ano lang nangyari sa inyo at bumubula ang bibig ninyo. Ano ba yan? Nagsuka pala kayo, Itay? Pasensya ka na, anak. Masama kasi ang loob ko dahil lumayo na si Melissa. At hindi ko alam kung kailan siya babalik. Kayo ang may kasalanan, Itay. Sana hindi kayo gumawa ng bagay na ikagagalit ni Ate Melissa. Siguro, kung alam niya na tapat ang hangarin niyo, ay hindi kayo mapapahiya. Oo nga, nagkamali nga ako Akala ko mapagkakatiwalaan ang mga taong yun. Pero siniraan pa nila ako kay Melissa. Hayaan na lang ninyo, Itay. Kaya hindi siya ang inyong kapalaran. Maghanap na lang kayo ng iba. Marami pang babae dyan. Kesa ipilit ninyo ang inyong sarili na hindi naman kayo gusto. Sige, maghilamos kayo, Itay, para maalis ang lansa ng inyong pagsusuka. Sige na po, Itay. Bangon muna kayo dyan. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bakit ganyan ang mukha mo? Nakasimangot ka at parang inis na inis ka, friend. Ang Itay ko kasi, bumalik na naman sa pag-inom ng alak. Hindi na siya nagbago. Pag may sama ng loob, alak ang paglilibangan niya. Bakit umiinom na naman siya ng alak? May problema siya? Oo nga, Arnie. Yung nililigawan niya ay umalis at hindi niya matanggap na hindi siya gusto. Ba naman, parang wala nang mahanap ng iba ang tatay mo. Sana tumingin siya sa paligid at sigurado may magugustuhan siya. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Pero si Ate Melissa raw ang kanyang gusto. Papaano na? Sabi mo, umalis na si Ate Melissa at pumunta sa ibang lugar. Hindi rin sinabi kung saan siya pumunta, di ba? Oo, friend. Lumayo siya. Dahil galit siya kay Itay.
Dahil yung mga nililigaw kay Ate Melissa, ay binayaran ni Itay para layuan si Ate Melissa at masolo ang panliligaw ni Itay. Pare Jason, paano yan? Hindi mo na ba itutuloy ang panliligaw mo kay Melissa? Ha? Bakit naman hindi? Papalipasin ko muna ng ilang buwan. Bakit mo naman tinatanong yan sa akin? Inabalitaan ko kasing umalis na dito sa ating lugar si Melissa. At pumunta sa ibang lugar. Ha? Bakit naman siya umalis? Para takasan o kaya iwasin si matandang Bentong? O, siguro, dahil nalaman niya na nagbayad pala si Mang Bentong para layuan mo si Melissa. Ganun ba? Teka, alam ba ni Mang Bentong na akong nagsabi na binayaran niya ako? Siyempre, dahil sinabi ni Ate Miding kay Melissa. Bakit naman kasi sinabi mo eh? Total, hindi naman gusto ni Melissa si Mang Bentong. Sana huwag mo nang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Sino ang gusto ni Melissa? Sayang ka pare. Ikaw sana ang gusto niya. Kaya lang, nalaman niya na pinagpalit mo sa pera si Melissa. Ayun, nawalan siya ng tiwala sa'yo. Ano? Itay, mabuti at maaga kayo nagising. Gusto ko sana na kausapin kayo eh. Bakit? May problema ka ba? Sige sabihin mo para matulungan naman kita. Kuwan po, Itay. Nag-aalala ako para sa inyo. Baka maapektuhan ang inyong kalusugan. Dahil lagi kayong naglalasing. Anak, sana'y maunawaan mo ako. Kung bakit ako naglalasing ng ganito. Ito lang yung alam kong paraan para makalimutan ko si Melissa. Itay, mali naman yung ginagawa ninyo. Bakit hindi kayo mamasyal? O kaya ay punta ninyo ang inyong mga kumpare? Hindi rin pwede. Dahil kapag nasa ibang bahay ako, parang hindi ko naririnig sinasabi nila eh. Ha? Ang ibig niyong sabihin, Itay? Nabibingin na ba kayo? O kaya may nararamdaman kayo na sakit? Di sana, magpatingin kayo sa doktor. Hindi doktor ang kailangan ko, Lerma. Kundi ang pagmamahal ni Melissa. Sana'y bumalik na siya para maging masaya ulit ang buhay ko. At kapag nangyari yun, siguro naman mabubuhay pa ako ng matagal. Hello, Melissa. Mabuti naman at naisipan mo akong tawagan. O ano, kumusta ka na dyan? Mabuti ang aking kalagayan, ate. Ikaw ang dapat kong kumustahin. Baka hindi ka na sinasamahan ni Laika. Huwag kang mag-alala. Sinasamahan niya ako tuwing gabi. At siyempre sa araw ay nasa school siya. Yun ang gusto kong malaman, ate. Dahil kung nag-iisa ka dyan, mas mabuti kung pumunta ka na dito para matulungan mo ako dito sa aking negosyo. Hayaan mo. At kailangan na may pagbilinan ako sa ating bahay para may maglinis at hindi masira. At alam mo ba, Melissa, si Tandang Bentong ay parang nasisiraan ng bait, pakalat-kalat sa kalsada. Ano? Naku, ate. Wala akong magagawa dyan. Bakit siya nagpapadala sa kanyang nararamdaman? Wala naman siyang mapapala sa akin eh. Dahil wala akong pagtingin sa kanya. O ate, bahala ka muna dyan ha. At mag-ingat ka lagi. O sige na ate. Yes. At may kakausapin pala ako. Bye! O pare, buti naman at naalala mo ko dito. Ano bang kailangan mo? Kung kasi pare, nakita ko na ang babaeng pakakasalan ko. Kaya gusto ko kasama kita para mamanhikan sa magulang niya. Ano? Aba pare, ang bilis mo naman ah. Nakita mo agad ang nagpatibok ng puso mo. Pero ako, hinihintay ko pa rin si Melissa eh. Sana, bumalik na siya dito. Ang mabuti pa pare, puntahan mo na ang natin niya. At tanungin mo kung nasaan siya. At saka sundan mo para maligawan mo na. At wala nang hahadlang sa'yo. Oo nga no. Sige, mamaya pupuntahan ko si Ate Miling para malaman ko kung saan na nakatira si Melissa. Doon ko na lang itutuloy ang panliligaw ko sa kanya. Ay siya nga pala pare. Kailan ka ba mamamanhikan? Para makapunta ako at masamahan naman kita. Sa susunod na linggo pare,
huwag mong kalilimutan ha. Di ba susundin na lang kita dito para sigurado na sasamahan mo ako. Ayos ba pare? Reglado pare. Hindi ko makakalimutan ng bilim yan. Basta sa iyong kaligayahan, susuportahan kita. Salamat pare. Sana maharap ko na rin yung aking magiging kapalaran. Itay, may lakad yata kayo ng mga barkada ninyo mga kabataan. At nakabase po kayo. Saan ba kayo pupunta? Ay, kuhan anak. Pupunta ko sa bahay ni na Piding. At magtatanong ako sa kanya. Baka maawa siya sa akin at sabihin kung nasan ang kapatid niya. Kung saan siya nakatira. Naman, pwede ba? Tanggapin na ninyo na wala na kayong pag-asa kay Ate Melissa. Ang mabuti pa, si Aling Miding na lang ang ligawan ninyo at matandang dalaga yun. At hindi pa naman masyadong matanda. Ha? Sa bagay, wala pang karanasan yun. May bakit hindi? Hayaan mo anak. Pag hindi na bumalik dito si Melissa, pag-aaralan kong mahalin niyang si Miding. Maganda rin si Aling Miding na gaya ni Ate Melissa. Mabait din siya. Kaya, siya na lang ang ipalit ninyo kay Ate Melissa. Miding, ano na bang balita kay Melissa? May plano pa ba siyang umuwi dito sa bahay ninyo? Kuhan po Bento. Mas mabuti yung maaga na malaman mo. Para hindi ka na umasa at maibaling mo na sa iba ang iyong pagbabakat. Ha? Bakit Miding? May nahanap na ba siya na iba? Kaya sinabi mo na wala na akong maaasahan sa kanya. Ang ibig kong sabihin ay pupunta siya sa abroad. At sa gayon ay inilalakad na diyang mga papeles na kailangan niya. At ang sabi ay baka doon na siya hahadap ng ipapalit niya kay Modesto. Ano? Ay, talagang wala na si Melissa. Kaya ano pang gagawin ko? Kundi tanggapin ang mapait na kapalaran kong ito. At may ipapakiusap sana ko sa iyo, Miding. Sana ay hindi ka magalit sa akin. Ha? Ano ba yun, Kuya Bentong? Sige. Kung makakatulong po ako sa iyo para makalimutan mo ang aking kapatid, ay papayag ako. Kung pwede sana dadalaw pa rin ako dito sa iyo para makipagkwentuhan. At dahil alam ko na nag-iisa ka dito, sana madalaw kita at hindi mo ako tatanggihan sa gusto ko. Alam mo ba, friend, sinunod ni Itay ang sinabi ko sa kanya na maghanap ng ipapalit niya kay Ate Melissa. Ganun ba? O di mabuti naman at hindi mo na siya problema at ibinalig sa iba ang kanyang pagmamahal. Sino naman ang nililigawan niya ngayon? Sana magustuhan ng Itay mo para may kasama siya pag nag-asawa ka na. Oo nga, friend. Dahil yung nobyo ko ay nagpapahiwatig na gusto niyang magpakasal na kami. Ano? Buti ka pa. Sa amin ng nobyo ko, kulang pa raw ang ipon niya. Kaya baka sa susunod na taon na ang usapan namin Yun naman pala Madali lang hintayin ang isang taon, friend. Kaya kung mauuna ako, dapat ikaw ang aking bridesmaid. Oo naman, friend. Kahit ako, gusto ko rin nakasama ka na magiging abay sa kasal ko. Ano ba naman itong kwentuhan natin tungkol sa pag-aasawa? Hindi balik. Nasa hustong gurang na naman tayo Dapat na mag-asawa na tayo para hindi tayo mahuli sa biyahe. Ay, tama ka, friend. Ay, nako anak, Lerma. May maganda kong ibabalita sa iyo. At siguradong matutuwa ka. Ha? Mukhang masaya na kayo, Itay. Tungkol ba saan ang ibabalita ninyo sa akin? Alam mo anak, sinagot na ako ni Miding. At kailangan na pakasalan ko na siya kagad. Para hindi na niya bawiin ang kanyang pagsagot sa akin. Naku, ang Itay talaga. Para na kayong mahuhuli sa biyahe. Pero masaya rin ako para sa inyo, Itay. At hindi na kayo malulungkot. Teka, baka may plano na kayo ng nubi mo na magpakasal. Huwag muna. Mauuna muna ako.
para hindi na mawala sa akin si Mining. Baka may umagaw pa sa akin, kaya pakiusap sa'yo anak ha. Kami muna ni Mining ang magpapakasal. Bago kayo ikasal ng nobyo mo, ha? Pwede? Opo, itay. Hindi pa naman namin napag-usapan yun eh. Kaya sige, papayag na po ako na mauna na kayong magpakasal ni Aling Miding. Buong akala ko ay hindi na magiging masaya ang buhay ko. Salamat. At ipinala na naman akong silang mana. May iba pang magmamahal sa akin. At nakamit ko rin ang pagmamahal ni Mining, ang ate ni Melissa. At si Melissa naman ay nakapag-asawa na rin ng isang balikbayan at naging masaya na rin ang kanyang buhay. Lalo na at nakahabol pa kami ni Mining ng isang anak. Kaya panatag na rin at maayos ang buhay natin mag-asawa. Nakasama ang aming anak. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.